Patuloy naman ang paghihintay ng House Prosecution Panel sa magiging tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa writ of summons na inisyu ng Senate Impeachment Court. Si Earl Tobias para sa 13 sa tanghali. Maglilimang araw na mula nang matanggap ni Vice President Sara Duterte ang writ of summons na inisyu ng Senate Impeachment Court. Mula nang ma-receive, meron lang siyang hindi lalampas sa 10 araw na palugit para tugunan niya at ipresenta ang kanyang panig. Pero sa ngayon, hinihintay pa rin ng House Prosecution Panel kung ano ang lalamanin ng sagot ng Vice Presidente. Sana po may substantive answers na kalakip doon sa answer na isusumitin ni VP Sara. Ito po ay dahil sa pinakamatagal na panahon, procedural or technicalities yung mga defenses na ina-avail ni VP Sara. Sabi rin kanina ni House Trial Spokesperson Attorney Rene Co, naghihintay pa rin ang prosekusyon ng opisyal na schedule ng paglilitis. Sa ngayon po ay wala pa tayo nakikitang formal communications sa schedule ng Senado. Kaya po iniintay natin na makuha ito sa hagyan. Para naman kay former Law Dean, Attorney Mel Santamaria, nahaharap sa credibility issue ang ilang magsisilbing senator judges. Partikular, ang kabilang sa 13 votes sa likod ng Senate coup bago matanggap ng Senado ang articles of impeachment. Hindi natin maitatanggi ng Senate President na mag-aaktong Chief Justice. Siya dati ang Vice Presidential candidate ni Duterte. Number 2, nakita natin yung pagpaano nagpalit ng liderato. Sabi nga ni Senator Lacson, no matter how you look at it, it is ugly. Number 3, with all due respect doon sa ilang mga senator judges, ilan sa kanila may mga kaso. Idiniin naman ulit ni Attorney Santamaria na 16 votes ang kailangan para makonvict si VP Sara Duterte. Itong 30 na senador na nagbumoto sa bagong Senate President, talaga bang sila ay unchangeable, unmovable block? Kaya pasanin talaga nila na pakita sa tao through overt acts that they will be true to their oath sa kanilang pagiging neutral. Hindi pa rin namamatay ang ugong ng panibagong Senate leadership coup. Pero idiniin ni House Prosecutor Terry Ridon na walang kinalaman sa kanilang paghahanda maging sino man ang Senate President oras na magsimula na ang trial. Senate leadership is a matter that the senators will have to decide on. So we can work with any Senate leadership po. Kasi ultimately, we will have to present our case to each and every senator. Bukod naman sa private prosecutors, may mga financial experts at auditors na rin daw nakatulong ang prosecution panel para siguruhing wala silang malalampasang numero sa pagpapatunay ng unexplained wealth laban sa Vice Presidente. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias ng IBC News. Para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.